kapatid, mapanganib at maituturing na hagupit din ng kalikasan ang buhawi. Nabubuo po yan dahil sa mga severe thunderstorm na bumubuo ng tinatawag na supercells. Dito, nagkakaroon ng malalakas na umiikot na hangin na minsan ay may pag-ulan o di kaya'y hailstorm. Kapag ito na ang usapan, ang madalas naman na tanong, ano nga ba ang pagkakaiba ng buhawi sa ipo-ipo? Ayon po sa mga eksperto, kapag sa lupa ito nabuo o nanalasa, buhawi ang tawag dito o tornado. Pero kung sa tubig naman ito lumitaw, ang tawag na riyan ay ipo-ipo o water spout. Sa buong mundo, itinuturing ang Amerika bilang pinakamadalas na sinasalanta ng buhawi. Sa talanga ng Royal Meteorological Society, mahigit 1,200 tornadoes ang nare-record sa US kada taon. Isang dahilan nito, maraming patag na lugar sa Amerika na sinasabing ideal environment para sa isang unstable na atmosphere at daloy ng hangin. Dito po sa Pilipinas, nagkakaroon din naman ng mga buhawi pero hindi sindalas ng sa Amerika. Ang ating kasing topografiya, mas madalas na bundok o di kaya naman ay hindi patag. Gayunpaman, mahalaga pa rin palaging maging handa at maalam, lalo na't ang mga ganitong phenomenon sa panahon nakakapaminsala sa mga ari-arian at maging sa buhay. Kaya naman, ugaliin pa rin matuto dahil sa lagit-lagi, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-okay.